Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin muna sa Panginoon bilang paggalang sa ating Diyos. Purihin kayo, Panginoon. Marami pong salamat. Narito na po kami sa huling gawain namin sa aming third service, Panginoon. Mula kaninang umaga, yung tanghali, at ngayong gabi, Panginoon. I know, Lord, sinamahan mo kami sa mga unang gawain namin. At ngayon din, O Diyos, narito ka sa aming kalagitnaan. Gabayan mo kami, Lord. Wala kaming magagawa kung wala kayo, Lord, sa amin. Hindi magiging matagumpay yung aming pagsamba na gagawin. Tulungan mo, Lord, na ang bawat salita na maririnig, Panginoon, mayroong bunga ito sa bawat makaririnig ng bawat isa rito, Panginoon. Magbibigay ng kalaguan sa kanilang pananampalataya at gayon din, O Diyos, magbibigay ng bagong pananaw at kalaguan sa pananampalataya. Salamat po, Diyos, na ako'y muli mong gamitin sa iyong mga anak, sa iyong mga lingkod, sa iyong mga disipulo, Panginoon, para sa mga nais mong maiparating na mensahe sa araw nito at sa oras nito. Salamat o Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Sige po tayo makaupo. Amen. Ngayon pong Nobyembre, siguro sa mga first-timer natin, tayo po lagi ay merong series message. Ang series message natin yan, Radical Discipleship. Yan. Yung po, ibig sabihin, alam niyo po, yung serye po nating tatalakayin ay may kaugnayan po dun sa ating Beyond Choice. Ibig sabihin, yung ating tema sa 2024 to 2025 o nung yung ating anniversary. Diba? Kasi pag sinabi na pang, ang serye po ng radical na pagdidisipulo o disipulo ay pagsunod kay Kristo na maaring isang maging makapangyarihang hamon para po sa ating lahat ng mga taga Salt and Light Church na pumili ng tamang desisyon para isabuhay yung ebanghelyo na mas malalim at may makabuluhang pamamaraan. Sabi nga ni Bishop, 'di ba, nung nakaraan, do sa ating anniversary, 'di ba? Ang tamang pagpili sa buhay ay ina-identify mo kung ano yung mahalaga sa iyo, 'di ba? Ibig sabihin, pag pumili ka ng isang bagay, iniisip mo na mahalaga 'to. At yung pagiging radical disciple o discipleship, ibig sabihin, ito yung nais natin na piliin natin sa ating buhay. Mamaya makikita natin ng lubos pa kung ano yung ibig sabihin yan. Tignan mo muna natin yung definition ng radical. Yan. Sabi diyan, radical, a person who holds or follows strong convictions or extreme principle. Sa Tagalog, isang tao na may matitibay na paniniwala o sumusunod sa matinding mga prinsipyo. Siguro isang example niyan, yung mga ang tawag po diyan pag radical, ibang term extremist. Yung mga tao, halimbawa, yung mga terorista, yung Abu Sayyaf, Hezbollah, Hamas, Houthi, ano ba? Boro Haram ba yun? Yung sa, sa Somalia o sa Nigeria. 'Di ba? Mga extremist tawag niya. Ibig sabihin, ang tindi ng paniniwala nila doon sa kanilang relihiyon, sa kanilang mga prinsipyong pinaglalaban, papatay sila kahit inosenteng tao. Diba, nakita nyo naman yung mga anong yan, mga terrorist na yan eh. Papatay sila, bata man yan, matanda man yan, o basta gusto nilang patayin na alam nila na base sa prinsipyo at sa relihiyon nila, tama yan para sa Diyos. Ang tawag doon, radikal. Amen. Pero tandaan po natin, sabi nga po, yung radical, sabi nga po rito, salatang ginagamit yan sa ugali ng tao na maaaring positibo at negatibo. Amen. Katulad po nito mga taong to. Next slide. Yan. Si Mother Teresa, kilala niyo po yan? Yan. Si Mother Teresa, isang radical na tao. Kaya lang doon sa positive side. Bakit? Si Mother Teresa, sabi nga po natin, siya po ay maituring na isang radical dahil sa kanyang matinding pagsasakripisyo at paglilingkod sa pinakamahirap na mahihirap. Ibig sabihin, gano'n yan, di ba? Tumutulong siya doon sa pinakamahirap na may, di ba? Poorest of the poor. Kumbaga sa atin ay yung mga poor piece, poorest of the poor ang tawag, di ba, doon sa government natin. Di ba? Tama ba, ma'am? Di ba? Poorest of poor ang tawag po ron. Siya tumutulong po yan. Yun yung kanyang passion. Ang tawag po ron, radical. Di ba? Matindi yung pagtulong niya eh. Pero si Saddam Hussein, yung presidente ng Iraq na namatay na yan, yung kanyang prinsipyo katulad dun sa mga terorista eh. Bagamat yun sa kanya, hindi katulad ng lalo ng terrorist kasi yung terrorist talaga medyo ano eh. Pero sa kanya, yung paniniwala niya sa relihiyon niya, at sabi nga po rito, ay hindi lang yung sa kanyang relihiyon, yung kanyang ano, no,
yung pampulitikang agenda niya na pumatay ng mga tao, ay ganun po siya. Yung po ang tawag po ron, radical in negative side. Amen. Kaya makikita natin, sa positive side, maganda yan. Kapag ang isang Kristiyano ay isang radical na tagasunod na Kristo. Ibig sabihin, yung pagsunod mo talagang matindi. Amen? Tignan muna natin yung definition ng discipleship para pagtutugmain natin, pagsasamahin natin. Sabi diyan, the process of following Jesus Christ and committing to a life of learning from Him, growing spiritually and living out His teaching. Sa Tagalog, ang proseso ng pagsunod kay Yesu Kristo at pagtatalaga sa isang buhay na pagkatuto mula sa Kanya, paglago sa spiritual at pagsasabuhay ng Kanyang mga aral. So mga tuwid, ang radical discipleship, next slide, masidhi o grabeng pagsunod kay Kristo. Amen. Kayo po ba, disciple kayo ni Christ? Pag sinabing disciple ni Christ, tagasunod ni Kristo, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Tinanggap mo ba si Kristo na Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Amen. Pero tindaan nyo na, alam nyo maraming Christian, taas nga yung mga Christian dito. Yan. Yung iba, ano yung iba? Iglesia ni Kristo. Sorry ko. Ayan. Hindi, okay lang. Joke lang. Amen. Alam niyo po, ay marami sa ating Christian, kiniklaim nila yung pagiging Christian, parang title lang. Ba? Masabi lang na Christian ako, born again Christian ako. Kasi nung tinanggap mo si Christ, tinanggap mo siyang, sabi ng kahapon nga yung sinabi ni Miriam Giambao, doon sa testimony niya, nung una, tinanggap niya lang si Kristo bilang, di ba, Lord and Savior. Ang problema, doon lang siya sa Savior. Tagapagligtas niya lang si Kristo, pero hindi niya Panginoon. Hindi niya ginagawang Panginoon. Ano ibig sabihin? Alam niya si Kristo yung magliligtas sa kanya, papunta sa langit, pero hindi siya sumusunod doon sa mga utos ni Kristo. Ba? Ganun po ba tayo? Di ba? Alam lang natin si Christ, Diyos. Alam natin, siya yung magdadala sa atin sa langit, pero ang problema, hindi mo siya Lord. Savior mo lang siya. Yun ang nagiging problema sa ating mga Christian. Bakit? Nakita nyo yung pagdalo natin, parang palitaw. Lulubog, lilitaw, lulubog, lilitaw. Hindi ganun yung ano eh. Hindi ganun yung radical, hindi yung ganun na yung gusto ni Kristo. Kapag ikaw ay tagasunod ni Kristo, dapat kung ano yung sinasabi ni Christ, yun yung gagawin mo. Huwag lang yung tatak na Christian. Sayang naman, Christian nakalagay sa'yo. Christ, I am nothing. I am nothing without Christ. Pero ganun lang yung gawa natin. Hindi ganun yung pagiging. Kaya gusto natin dito, mag-mature yung ating pananampalataya. Nabago na tayo eh. Di ba? Ang sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung kanyang dating pagkatao, siya'y bago na. Kung yung dati nagsisimba ka every Sunday, tapos di ba, minsan kahit nagsisimba ka every Sunday, minsan pagpasok mo lang, lalabas ka kagad, di ba? Gaganyan ka kagad sa tubig, tapos lalabas ka na. Di ba? Parang gano'n lang, parang, ang tawag ito, parang naging habit mo lang eh. Pag ganito pa rin yung ginagawa mo rito, parang walang nangyari. Naiba lang yung place, pero ganun pa rin yung ginagawa mo. Hindi gusto ng Panginoon yung ganung bagay. Di ba? Kaya nga makita, tinatawag mo lang isang tagapagligtas, pero hindi mo siya Panginoon. Ang hirap naman nun. Dapat kung Panginoon mo siya, tagapagligtas mo rin siya. Huwag ka lang doon sa gusto mong mangyari. Gusto mo doon ka lang sa comfort zone eh. Pagpahirapan kasi, pag pagsunod, alam mo, mahirap, ayaw mong gawin. Pero gusto mong malangit. Amen? Gusto mong mapunta sa langit, pero ayaw mong sumunod. Pwede ba yun? Hindi pwede yung ganun. Hindi pwedeng tayo yung masusunod. Diba? Kaya yung po yung ibig sabihin yan, yung radical discipleship. Tignan po next slide. Ayan. Basahin natin yung talata. Tignan nyo po yung sinabi ni Christ Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama. Tignan nyo po Hindi maaring maging alagad ko ang sino mang, si Kristo nagsasalita niya, si Jesus ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Gusto ni Christ, pag hindi mo, di ba,
Ang una mo lagi ang Diyos. Yun yung radical. Pero makakita mo, pag minamahal mo ng gusto yung iyong pamilya, higit kay Kristo, higit sa Diyos, hindi ka pwedeng maging alagad ni Kristo. Huwag kang patawag na Christian. Di ba? Ano pa? Next. Ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Next. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Napakabigat na pananalita na binagying ni Kristo para sa gustong maging alagad niya. Kaya yung pagiging Christian natin, mga kapatid, hindi yan basta-basta lang. Hindi yan parang pumasok ka lang sa isang organisasyon, sa isang fraternity, na kahit ano pwede mong gawin. Hindi dapat ganun. Kasi ang inag-uusapan dito, buhay, impyerno o langit ang pinag-uusapan dito. Nasa sayo naman yun, choice mo yun eh. Kung gusto mo sa impyerno, doon ka. Kung gusto mo sa langit, doon ka. Buhay at kamatayan lang naman. Yes or no lang yan. Right or wrong lang yan. Ikaw yung pipili niyan. Ikaw yung magdidikta kung ano yung magiging future mo. Hindi kami, hindi kung sino man. Ikaw. Kasi ikaw yung magdidesisyon sa buhay. Amen? Kaya nga nung tinanggap mo si Kristo, nandito ka ngayon. Gusto mo makinig ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Siguro iba, bakit ba ako napunta rito? Ano ba yung napapakinggan ko? Kasi yan po yung talagang gusto natin mapakinggan. Minsan nagkakamali tayo ng pagkakatingin natin, yung pagkakatingin natin sa religion na Christian at yung pagiging buhangin. Amen? Kaya po yan. Sabi nga po rito, ito po yung mga tatalakayan natin. Next slide. Yan. Yung unang araw, ngayon po ay unang linggo, the cost of discipleship. Almost ano yan ha? Almost introduction ng radical yan. Next, radical faith. Yung third week, radical mission. And fourth week, radical generosity. Amen. Ngayon yung pamagat po ng ating pag-uusapan, yan, the cost of discipleship. Yung halaga ng pagsunod kay Kristo o ang halaga ng pagdidisipulo. Ano ba yung halaga kapag ako ay sumunod kay Kristo? Mahalaga ba yan? Ano ba yung impact niyan sa buhay ko? Amen? Yun po yung pag-uusapan natin. Sabi nga po rito, ang halaga ng pagiging alagad ay tumutukoy sa mga sakripisyo, hamon, at personal na pagbabago na kinakailangan upang sundan sa landas ng tunay na dedikasyon. Kaya dito makita natin, pag ikaw tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay, dapat dito meron talagang hamon, merong pagsubok, merong mga pag-uusig. Hindi yan, hindi yan enjoy and happy. Hindi yan ganon. Yun po yung ibig sabihin yan. Amen? Yun po yung ibig sabihin ng cost of discipleship. Ipinapahiwatig din dito ang tunay na pagiging alagad ay higit pa sa paniniwala lamang. Kasi madalas sa atin tayo mga alagad, naniniwala ka lang na si Kristo ay Diyos pero hindi ka sumusunod. Ang hirap ng ganon. Pinaniniwalaan mo, hindi mo sinusundan. Para bang pinili mong asawa pero ayaw mo sumunod, gusto mo na kagad hiwalayan. Parang ganon lang eh. Di ba? Hindi mo siya talaga minahal. Hindi mo siya pinaniwala. Bakit ganon yung gusto mo? Parang ganon din. Minahal mo si Kristo, pinaniwala pero ayaw mo sumunod. Ganon din. Maraming mga mananampalataya, sabi ko nga natin, kaya gusto natin, lahat tayo na narito, gusto natin pagdating ng Panginoon, langit tayo lahat. Ayoko pagdating ng araw na makikita ka namin sa baba. Diba? Gusto natin sama-sama tayo. Kaya gusto natin, baguhin natin yung pamumuhay Kristiyano natin. Pagpasok ng 2025, ibahin na natin. Kung dati pabanjing-banjing ka lang, baguhin mo na yan, maging seryoso ka na, maging radical na disipulo ka ni Kristo. Dapat ganun po yung gawin natin. Amen? Amen po ba? Sige po. Pamagata, ito po yung ating talata na gagamitin. Yan. Ang sabi ng Matthew 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang sumunod sa akin ay kailangang itakwil yung kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Next, sa 25, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Diyan po natin kukunin yung mga pagiging radical na disipulo ng ating Panginoon. O yung radical o yung matindi, masidhing pagsunod kay Kristo. Ano ba yung mga sinabi ni Kristo? Next slide. Yan. Yung message natin, kuya. How did the Lord Jesus Christ express the value of following Him?
Ano ba yung mga sinabi ni Kristo o ano ba yung ipinakita niya o ano ba yung pinahayag niya? Yung kalahagahan ng pagsunod sa Kanya. Yun po yung pag-uusapan natin. Dalawang bagay lang yan. Pero dyan sa dalawang bagay yan, nakapaloob yan. Yung dapat, tandaan nyo yung pag-uusapan natin ngayon, dapat ikaw yun. Gagawin natin dapat yung mga bagay. Pag hindi ikaw yan, hindi mo ginagawa, walang problema, pwede kang manalangin sa Panginoon, pwede mong baguhin yung takbo ng buhay mo ngayon. Amen? Ready na po ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, maingay Huwag mo akong kukwentuhan. Amen? Nakita mo yung kamay nito? Tampal ko sa iyo to pag kinentuhan mo ko. Ayan. Amen. Focus po tayo dito. Amen. Number 1. Ang halaga ng pagsunod kay Kristo, una, following is sacrificing. Yung pagsunod sa Kanya, merong kaakibat na sakripisyo yan. Ay, mahirap pala maging tagasunod ni Kristo. Mahirap po ba? Nakita niyo, hindi kayo masagot. Mahirap, di ba? Kasi yung pagpunta lang sa church, hirap na hirap ka eh. Di ba? Yung magsasakripisyo ka pa, lalo mahirap nga. Pero mamaya makikita nyo sa dulo, kahit mahirap yan, napakaganda niyan para sa atin. Ako, nakita nyo, 30 taon na akong nagsiserve sa ating Panginoon. Nakita ko kung gaano kasarap, mahirap na napakasarap dahil alam mo yung gantimpalang makakamit mo pagdating ng araw. Amen? Kaya following is sacrificing. Basahin natin po yung talata. Sabi dyan, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sabi nga rito, ang pagsunod kay Jesus ay may kaakibat na pagsasakripisyo. Tignan mo ito Nung sumunod tayo, nung hindi ka pa born again, tandaan mo nung hindi ka pa born again, wala ka pa, hindi ka pumupunta sa Magdalene Church, di ba? Hindi ka naman nagsisimba lagi. Hindi ka naman umaattend ng mga gawain. Hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Hindi ka naman nananalangin. Hindi ka rin nagbibigay ng tithes and offering. Hindi ka rin nagmi-ministry. Pero nung tinanggap mo si Kristo, ang dami mo nang ginagawa. Ang sabi nga ng ibang mga tao, napaka-komplikado yung mga born again. Yung simba sa linggo, okay na yan. Meron pa kayo pabasa-basa, personal prayer. Yun yung sinabi ng Diyos Di ba? Kasi hindi ganun makapunta sa langit, hindi ganun mabilis na tanggapin yung eternal life. Na magsisimba ka lang sa linggo, langit ka kagad. Hindi ganun yun. Pag binasa mo yung Biblia, diba? Marami. Kaya nakita ito pa lang, ang sino mang nagnais sumunod sa akin, kailangan itakwil yung kanyang sarili. Doon pa lang, iisa-isahin natin mamaya kung ano ibig sabihin sinabi ni Christ yan, Iisa-isahin natin mamaya yung mga bagay na yan. Diba? Kaya makita natin, before, hindi mo naman ginagawa, pero ngayon nakita mo, ginagawa mo na. Diba? Dati nga, sabi ko, diba, pasimba-simba ka lang, mga ilang minuto ka lang, lalabas ka na kagad. Diba? Wala namang mga light group. Diba? Tayo may light group pa. Pagkatapos ito, may prayer meeting pa. May mga turning point pa. Ang daming ginagawa. Mag-check pa ng devotion. Diba? Yan yung sakripisyo. Kasi sumusunod ko kay Kristo Amen? Kaya ito, iisa-isay natin yan mamaya ngayon. Amen? Una, ano ba dyan? Pag sinabi natin paliwang is sacrificing, ito po ibig sabihin yan. You must practice self-denial. Dapat i-practice natin o ipamuhay natin yung pagtakwil sa ating sarili. Ang sabi ng Mateo 16:24, sino mang nagnanais na sumunod sa akin, kailangang itakwil yung kanyang sarili. Ano ba ibig sabihin ng self-denial o itakwil yung sarili? Diba? Sabi nga po rito, self-denial is a spiritual discipline that Jesus taught to the disciple. Tinuro niya to sa kanyang mga alagad na ito yung maging disiplina nyo pagdating sa spiritual na bagay. Amen? Basahin natin yung definition ng self-denial. Sabi dyan, the willingness to deny one's self-possession or status in order to grow in holiness and commitment to God. Sa Tagalog, tatagalogin po natin, sabi po dyan, ang kahalagahang itanggi ang sariling mga pag-aari o katatayuan upang lumago sa kabanalan at pagtatalaga sa Diyos. Dito makita natin, itatanggi mo yung mga bagay na gusto mo kapalit ng pagsunod kay Kristo. Itatanggi mo. Tignan natin yung example ni Christ, yung self-denial. Next. Sabi ng Philippians 2:6, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos,
Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Si Kristo po binabanggit dyan. Sa pangalawa, sa halip, kusa niyang binitawan yung kanyang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao. Dito makikita natin yung kapatid, si Christ Diyos, pero namuhay siya sa mundong ito, hindi niya pinantay yung sarili niya bilang Diyos. Naging tulad natin siya. Itinakwil niya yung sarili niya bilang Diyos para ipantay lang sa atin. Para maabot lang tayong lahat. Para yung lahat ng mga kasalanan natin, malinis yan at mapunta tayo sa langit. Yun yung ibig sabihin ng self-denial. Diyos ka pero hindi mo ginamit yun. Ganun eh, pag i-apply natin sa buhay natin, ikaw, di ba? Christian ka, makita natin, yung buhay Kristiyano mo, kung ano man yung mga kaligayahan mo sa buhay, hindi mo inaano yon. Hindi mo sinunod, inuuna mo lahat kayo sa ating Panginoon. Diba? Yung sarili mo, hindi mo iniisip mo yung kapakanan ng iba. Diba? Ganun, ginawa ni Christ. Hindi niya iniisip yung sarili niya bilang Diyos. Kaya nung nandito si Kristo, tao siya. Pero sa totoo lang, Diyos siya. Hindi niya ginamit yung kanyang pagka-Diyos. Diba? Itinakwil niya yung sarili niya bilang Diyos para ipantay lang sa atin. Kaya makita natin yung ibig sabihin, number one na example, na ibig sabihin ng self-denial. Amen? Ngayon, paano ba natin maipapakita na ang isang tao ay tinatakwil yung sa kanyang sarili? Number one, you are not prioritizing your own desire. Kapag ikaw yung sinasabing itakwil mo ang iyong sarili, o kalimutan mo yung iyong sarili, ibig sabihin yan, huwag kain yung mga pangangailangan mo o yung kaligayahan mo. Ang hirap sumunod, no? Biro mo yung kaligayahan mo, hindi yun ang uunahin mo yung Diyos. Ang hirap, di ba? Basahin po natin yung talata. Ang sabi po ng Matthew 16:24, pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. Yan, yung salita na ng Diyos nagsabi. Gusto mong sumunod kay Kristo? Gusto mong malangit? Huwag mong unahin yung sarili mong kaligayahan. Unahin mo yung Diyos. Ba? Kaya makita natin, ganun yung radical discipleship. Isasacrifice mo yung iyong kaligayahan. Yung iyong mga kalayawan, isasacrifice mo talaga yan. Diba? Yun yung ibig sabihin ng pagiging radical. Pag sinabi, yung masidhing, para bang sa term natin, yung mainit na Kristiyano. Diba? Yung matinding mag-serve kay Lord. Diba? Yung lahat ng ministry, pinasukan, linggo, every Sunday, nandito, preaching, per diba? Yung ibig sabihin, kaya sabi rito, hindi mo dapat yung sarili mo. Amen? Paano natin i-apply sa buhay ito ganito? Na inuuna natin yung Diyos kaysa sarili natin. Kayo po ba paggising, ang una niyong ginagawa? Kanino kayo bumabangon? Ayan. Paggising nyo, ano una niyong ginagawa? Sa totoo lang. Be honest, ano una niyong hinahawakan? Di ba still hinahawakan? Dapat paggising pa lang natin kung talagang inuuna mo, hindi mo inuuna yung sarili mong kaligayahan, hindi mo inuuna yung sarili mo, ang una mong gagawin, kakausapin mo muna ang Diyos, Lord, salamat po sa panibagong buhay. Salamat ka, gising ka pa, nandito ka ngayon. Hindi lahat ang natutulog pag nagigising pa kinabukasan. Kaya magpasalamat ka kagad sa Diyos. Doon mo pinapakita na inuuna mo ang Diyos sa buhay. Kahit na hindi ka pa nagtutoothbrush, hindi ka pa naghihilamos, Lord, pagising, pagbangon mo pa lang, Lord, maraming salamat sa buhay, sa panibagong araw, sa panibagong pag-asa, di ba? Sa panibagong buhay na binigay mo sa akin. Eto ko ngayon, di ba? Buhay na buhay. Dapat ganun pa lang paggising natin. Ang Diyos gagawin, uunahin natin, doon mo pinapakita na doon, isinasa, kasi minsan, di ba, inuuna natin, tinitignan mo, ano na kaya yung mga in-upload ko, marami na kayang nag-like. Ayan, yun kakaunahin natin eh. Di ba? Minessage ko, ano kaya yung message niya, di ba? Kahapon hindi nagsisin sa akin eh. Kaya madalas yun ang inuuna natin. Di ba? Tsaka natin minsan nga nakakalimutan na natin ng Diyos.
Ganun ang radical, ganun ang gusto ni Kristo na itakwil natin yung sarili natin. Yung sarili nating kaligayahan, yung sarili natin na gusto, hindi yan ang uuna mo. Kasi ang una mo laging gusto, yung cellphone mo, tignan mo. O kaya mag-toothbrush o maligo ka muna, kumain ka muna. Hindi, unahin mo muna ang Diyos. Di ba? Kahit unahin mo naman yun, makakakain ka naman, makikita mo naman yung cellphone mo. Amen? Kaya yun po yung ibig sabihin. Ano pa? Sa pagpili ng papasukan trabaho o sinimulang negosyo, dapat pinipiliin din natin, inuuna rin natin ng Diyos. Diba? Pagpipili na kayo ng trabaho, siguraduhin nyo lang na kung maaari, di ba, kung kinakailangan, walang Sunday. Diba? O walang Sunday, o kaya hindi makaka-apekto sa ministry natin kasi minsan pag may Sunday, hindi ka na makakapag-church. Saan ka Lord, bigyan mo nga ako, diba? Minsan nagpe-pray, Lord, bigyan mo nga ako ng trabaho, Lord, pero binigyan kang trabaho, merong Sunday. Biro mo, nagkaroon ka ng trabaho, tapos hindi ka na naka-attend. Para kang ano no, no? Ano ba tawag doon? Di ba? Humingi ka ng tulong, hindi ka na bumalik, wala kang utang na loob. Di ba? Kaya dapat yung Sunday, kung maaari, ano natin eh. Para, no? Para makapag-serve tayo sa Panginoon eh. Di ba? Pag nagbi-business tayo, dapat siguraduhin natin, hindi bumabangga doon sa gusto ng ating Panginoon. Kaya doon natin pinapakita na unanagin natin yung sarili natin. Amen. Sa pagpili din ng relationship, dapat inuuna natin ang Diyos lagi. Tama po ba mga kabataan? Paano natin uunahin ng Diyos? Diba? Dapat ang pipiliin natin, yung kapwa mananampalataya mo rin, kung maaari. Diyan, gusto natin, kahit hindi mo nananampalataya, okay naman, pogi naman. Sorry, yun ang ano, di ba? Po sa inyo yung kay Miriam Gambaw. Kilala nyo si Miriam? Kilala kay Miriam Gambaw. Share ko lang po yung buhay niya. Kahapon yung po yung testimony ni na doon sa couples fellowship. Universe. Hindi siya nanalo, di ba? Sumikat siya dahil natapilok, di ba? Doon napaganda pa 'yon eh. Nung napatalo, medyo nakilala siya ng gusto eh. Siya ng magandang career, di ba? Extra sa Channel 7. And then tapos nung lumamlam din yung kanyang yung kanyang career sa show business, then nag-isip siya na gusto niyang makompleto yung kanyang life na parang na siya, parang na-depress na siya. Ang inisip niya po, ang pumasok sa isipan niya, na siya ay mag-asawa. Ang akala niya, ang magkukumpleto ng kambuhay niya, ay yung kanyang mapapangasawa. Amen. Mga kabataan, hindi yung syota at hindi yung partners in life ang makakakumpleto ng buhay. Ba? Kala natin, pag nagkaroon na tayo, para ba, hi, salamat, kumpleto na buhay. No? Di ba? Si Miriam Gambaw, ganun po yung nangyari sa kanya. Ang Diyos lang ang makakakompleto ng buhay natin, tandaan niyo po. Hindi yung mapapangasawa mo, hindi yung magiging syota mo, hindi po. Minsan kala natin yung love life natin. Kala ni Miriam Gambaw, yun yung mangyayari. And then ano nangyari? Napangasawa niya isang Italianong mayaman. Pero ang nangyari po, parang dilubyo yung naging buhay niya ron. Di ba? Gwapo eh, hindi niya alam. Hindi pala magandang yon. Tumingin siya doon sa panlabas at iba pa mga bagay. Siguro hindi umabot ilang buwan lang. Sino ba nakakaalam ng exact story? Di ba ilang buwan lang nag-divorce kagad sila. Nag-divorce kagad sila. Kaya bumalik na siya rito sa Maynila. Bumalik na siya ulit sa Pilipinas. Tumigil sa Hong Kong, bumalik na rito sa Maynila. Di ba? Kasi hindi niya kasi inuna yung Diyos pagdating sa pagpili ng relationship. At alam niyo po, yung asawa niya ngayon, gusto niya po kasi talaga sumulat ng mga aklat. Yun yung pinaka-passion niya sa buhay na meron siya mga kaibigan, si Anthony Pangilinan. Kilala niyo po yan? Yung tatay yung guwapo, si Don, pangalan nun? Si Donnie Pangilinan, yun, Christian po kasi yun. Di ba? Yun yung medyo naglalapit sa kanya sa Panginoon. Alam niyo po, nilapit siya, gusto niya kasi sumulat, pinakilala siya kay yung Pastor Archie. Nakalimutan ko yung pangalan ni asawa ni Miriam Gambaw ngayon. Yung mentor ay, pangalan to? Magaling sumulat sa gumawa ng mga aklat. Yun yung naging mentor. Ang problema, alam niyo, hindi naman niya po yun.
May asawa po. Anong po ba? Namatay yung asawa. Namatay yung asawa ni Pastor, pangasawa ni ni Pastor Archie namatay. Hindi niya pinanalangin na mamatay yun, ha. Pero hindi rin gusto ni Miriam yun. Pero alam niyo po ba na habang tumagal ng tumagal, nagpe-pray kasi si Miriam nang gusto niya kasi yung unang partner niya, yung unang napangasawa niya hindi maganda. Sabi niya, ang gusto niyang mapangasawa is man of God. Amen. Yung mga babae, gusto niyo ba man of God? Ayan. Yung mga lalaki, woman of God ba gusto niyong mapangasawa? Dapat ganun po. Di ba? At alam niyo po, nung namatay yung asawa ng si pastor, hanggang naging close na sila, akalain mo, yun yung ibinigay ng Diyos sa kanya. Alam, kung titignan niyo ba, nakita niyo na ba yung picture ng asawa ni Miriam Kembao? Sa totoo lang, in realidad, hindi talaga siya gwapo. Pero nakita natin, di ba? Wala doon sa itsura yon eh. Nandun yung sa pinanalangin mo sa Panginoon na inuna mo, di ba? Inuna mo yung priority mo yung Diyos kaysa doon sa sarili. Di ba? Kasi tayo, ano yung number one pag tinanong mo? Alan, ano yung gusto mo mapang-partners love? Siyempre, maganda. Yun lagi eh. Sa mga babae, ganun din. Siyempre, gwapo, matangkad, maputi. Di ba? Yung kagad yung inano natin eh. Pero pagdating sa Panginoon, dapat pagiging alagad ni Kristo, hindi mo inuuna yung sarili mong kaligaya. Iniisipin mo, yung para sa Panginoon, sino ba yung gusto ng Diyos para sa iyo? At alam naman natin, nakita natin, napakaganda ng buhay ni Miriam Kembao ngayon. Di ba, nung napangasawa niya yung pastor na yon. Amen. Tignan nyo na lang po sa YouTube kung sino yung napangasawa niya. Di ba? Kung ano po yung itsura ng asawa ni Miriam Kembao. Di ba? Kaya yung gusto natin, kinakailangan kahit sa pagpili ng relationship, hindi yung kaligayahan mo kasi ang tao laging nakatingin sa panlabas eh. Gwapo, maganda, matangkad, di ba? Sexy. Hindi mo alam kung ano yung attitude, ano yung mga personality niyan. Minsan makakuha ka ng gwapo, mamaya buksingero, karetista pala ka. Pag napangasawa, di ba? Pagpapalagi niyan, gwapo gusto mo, sige yan. Di ba? Gusto mong gwapo, yan ang pero pag pumili ka ng man of God, hindi lang gwapo, grabe pa paglingkod sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Pero kahit pagpili sa relationship, dapat inuuna pa. Ano pa? Sabi nga po rito, pagdalo sa mga okasyon o doon sa mga libangan, hindi sinasantabi ng Diyos na huwag kang maging maligaya. Uunahin mo lang lagi ang Diyos. Hindi sinasabi ng Panginoon na huwag kang mag-basketball, huwag kang mag-chess. Ano pa ba yung mga libangan nyo? Mag-malling. Hindi pinagbabawalan. Dumalo ka sa mga kayalan. Huwag mong kakalimutan, unahin lagi ang Diyos. Hindi yung kaligayahan mo. Diba? Maglilibangan ka, hindi ka aden ng mga gawain. O ikaw yung nasa yan. Hindi mo inuna yung inuna mo yung sarili mo. Hindi ka pwedeng maging alagad ni Kristo. Hindi ka pwedeng maging disipulo ng Kristo pag ganyan lagi. Diba? Kaya makita mo, nangyayari. Lulubog-lilitaw ka rito. Kasi minsan, gusto mo maano sa libangan mo. Gusto mo, ikaw yung kaligayahan mo masunod. Hindi mo natutuloy-tuloy yung pag-serve kay Lord. Diba? Hindi ka pwedeng maging alagad ni Kristo. Pag ganon. Ang gusto ni Kristo dapat sarili mo. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Number 2, you are putting others' well-being ahead of our own. Ibig sabihin, mas inuuna natin yung kapakanan ng iba kaysa sa atin. Yan, nakita nyo, ganun kahirap yung maging pulo ni Kristo. Kaganda bunga naman yan. Diba? Yung pinaka-buldulo ng buhay natin, napakaganda. Huwag yung titignan yung dito lang. Tignan nyo yung magiging future natin. Amen? Sabi po ng talata, 1 Corinto 10:24, huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo, kundi ang sa iba. Kaya dito makita natin, kapag gusto natin maging disciple ni Christ, dapat yung kapakanan ng iba inuuna natin, hindi yung ating sarili. Amen? Hindi yung kapakanan, yun yung dapat gagawin natin. Isang magandang example po rito, ayan, kay Ruth. Ayan. Si Ruth po, ito po yung istorya nito. Si Ruth po, isa pong yan. Diba, hindi siya tunay na Israelita. I think Moabite siya eh. Yung istorya po nito, ito pong si Ruth, anak po yan ni yung Noemi, meron 2 anak na lalaki. Ang napakasawa, si Ruth,
pangalan ng isa, hindi ko na naman nakuha. Ang problema, namatay po yung parehong asawa nila na lalaki. Kaya ang sabi ng Noemi kay Ruth, sabi niya, bumalik ka na doon sa bansa nyo, sa bayan nyo. Kasi wala na siyang anak, patay na yung napangasawa mo, kaya dapat, sabi niya, pinababalik na lang siya. Pero alam niyo po ginawa ni Ruth, hindi niya inisip yung sarili niyang kapakanan. Ang sabi rito, sumagot si Boaz, nabalitaan ko, ginawa mo ayon sa iyong biyanan. Mula nang mamatay ang iyong asawa, alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala kang kakilala. So, ganun po yung kapag self-denial, tatalikuran mo yung pangangailangan mo para doon sa pangangailangan ng iba. Diba? Yan po yung nais ni Christ na tayo, kung nais nating sumunod sa Kanya, itakwil natin yung ating sarili. Amen? Yung po yung sabihin na takwil natin sa sarili. Takpakan natin ang Amen? Yung pong una. Pangalawa, when is sacrificing, you must Tagalog. Basahin natin. Sinabi ng alagad, sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen. Tandaan po natin yung iba literal na krus yan eh. Kaya pag mahal na araw, pinapasa nila yung krus. Hindi po literal na krus yan. Mamaya titignan natin, ano ba yung ibig sabihin na pasanin yung krus? Amen. Yun po yung titignan natin ngayon. Amen. Tignan natin yung po yung sinabi ni amen, next slide, kuya, ate. Diba nandun? Ate pala yun. Si John Hill po, komentary niya. Pag sinabing komentary, yan yung comment niya doon sa talata. Mga theologian po yan. Sinabing theologian, nag-aaral yan tungkol sa Diyos at tungkol sa mga salita ng ating Panginoon. Ito po yung ibig sabihin ng take up his cross. Sabi diyan, masayang tanggapin at matiising dalhin ang bawat pagdurusa at kasamaan. Gaano man ito kahirap at kasakit na itinakda para sa kanya at siya'y tinawag natatanging niyang krus dahil ang bawat Kristiyano ay may kanya-kanyang krus. Nakita niyo po yan? Bawat Kristiyano, tayo, Kristiyano ka, sabi mo, may kanya-kanyang krus tayo. Ano yung mga kanya-kanyang krus natin na titiisin? Sabi diyan, di ba, meron yung mga hamon, subok, mga problema, mga pag-uusig. Meron talaga tayong bibit-bitin yan araw-araw. Sa pagiging Christ, diba? Following is sacrificing, may sacrifice yan. Una, yung itakwil mo yung sarili mo. Pangalawa, pasanin mo yung krus araw-araw. Diba? Kaya sabi diyan, sa krus, sabi, may kanya-kanya tayong krus na dapat tanggapin ng tahimik at buo ang pagsuko sa kalooban ng Diyos bilang pagsunod sa halimbawa ng kanyang Panginoon. Ganun yung paliwanag ng mga theologian na yung krus na sinasabi ni Christ, ito po yung mga pagsubok, yung mga problema, yung mga hamon sa buhay. Kaya habang nagsiserve ka kay Christ, makakaranas ka talaga ng mga ganyang bagay. Amen. At makikita natin yan mamaya doon sa Matthew. Basahin natin yung talata. Yan. Para maliwanagan natin ng gusto. Ang sabi diyan sa Matthew 10:38, ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kita nyo, binanggit ulit. Ibang talata. Sabi ni Kristo, yung hindi raw nagpapasa ng kanyang krus, hindi yung krus na dinala, di ba? Kundi yung at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat sa akin. Yung pagiging disciple, yung Sunday Christian, hindi pwede yung ganun lang po eh. Dapat talaga, ile-level up. Yung choice, mo pagdating sa itaas mo yan. Maging extreme, maging radical ka. Lupitan mo yung paglilingkod mo sa Diyos. Di ba? Ang sabi nga ni, ang pangalan ng, ni Rupa May, to the highest level. Di ba? Todo na yan. Di ba? Itodo nyo na. Maglilingkod ka rin lang, hindi mo pa itodo. Di ba? Pabanjing-banjing ka, itodo mo na. Rupa May ka ba ulit? Di ba? Itodo mo na. Pag maglilingkod tayo sa itodo mo na, nandiyan ka na eh. Di ba? Susuko ka pa ba?
Itodo mo na yung pagiging ko, yun po yung ibig sabihin nun. Di ba? Sabi niya, yung willing to sacrifice. Ang pagpasa ng krus ay sumisimbolo ng kahandaan tiisin, ang pagdurusa at paghihirap para sa ikabubuti ng pagsunod kay Kristo. Yung mga sufferings na yan, para sa ikabubuti ni Kristo yan. Amen. Dito nakita nyo sa Matthew 10:38, binanggit niya yan. Tignan natin, sabi ko nga po sa inyo, para makita natin kung ano ibig sabihin ng pagpasa ng krus, para maintindihan ibig sabihin niya, balikan mo yung mula doon sa simula. Babanggitin ni Kristo kung ano ibig sabihin nun. Ganun po yung pag-interpret ng Bible. Hindi kagad nandiyan kasi pag diyan kagad, titignan mo kagad yan yung krus eh. Yung krus na literal eh. Di ba? Para maintindihan mo yan, tignan mo, balikan mo yung sinabi niya doon sa una. O kung hindi man sa una, nandun sa baba. Para maintindihan mo, ano ba yung sinabi ni Cruz pag hindi mo maintindihan? Amen. Doon po sa Matthew 10:1 to 10:1 to 15, pag binasa niyo po yan, pinili niya muna yung mga alagad yan. At saka pinayuhan niya, ganito kayo, paghahayo kayo ha. Paghahayo kayo, ganito yung mga gagawin nyo. At pinili niya muna yung 12 alagad. Pagdating doon sa 16 hanggang 37, kasi 38 ito eh. Sinabi niya na isa-isa, yung mga krus na dadaanan natin, napapasanin natin. Sinabi niya na isa, ito yung mga daraanan natin ng mga krus. Amen? Ito yung mga yon. Next slide. Yan, tatlo yan. The persecution in serving God, the trial and challenge to deny Christ, the challenge of who your priority is, God or family. Nakita nyo, yan yung mga krus na sinasabi ni Kristo na papasanin natin. Unahin natin yung una. Next slide. Sabi diyan, mag-ingat kayo sapagkat kayo'y darakpin at sisasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Ipinapakita diyan, persecution of those who govern the world. Di ba? Doon sa mga namumuno sa atin, other teacher mo, yung mga estudyante, yung principal, o doon sa mga nagtatrabaho, yung amo mo, o kaya yung barangay chairman, basta lahat ng mga namumuno, makakaranas daw po tayo ng persecution, pag-uusig. Yung pag-uusig na binabanggit, hindi dahil nangopya ka, o nandaya ka sa trabaho, yung pag-uusig dahil kay Kristo, dahil born again ka. Di ba? Yun yung ibig sabihin nun. Kaya makita nyo, makakaranas yan po yung krus na papasanin natin. Di ba? Yung dinidiscriminate ka sa school, dinidiscriminate ka sa trabaho, di ba? Iba yung walang pabor na binibigay sa iyo. Di ba makita mo para bang na out of place ka. Ganun yung mangyayari, makakaranas tayo ng yun yung mga krus na papasanin natin araw-araw. Pero tandaan natin yon dahil po yung kay Kristo. Hindi po masama yon. Mangyayari yon dahil sumusunod ka kay Kristo. Kaya makakaranas ka ng ganyan. Hindi lang po yan. Next slide. Sabi dyan, ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Next, sa 22, kapopotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang. Pangalawang mararanasan natin, persecution from family and friends. Makakaranas ka dyan, di ba, sa nanay mo, sa tatay mo, di ba? Sabihin niya na sisimba-simba ka pa dyan, di ba? Ano ba gagawin? Hindi kita bibigyan ng baon, punta ka ng punta dyan. Di ba? Makakaranas ka, di ba? Ako, nung naging Christian po kami, talagang nung unang-unang maging born again kami, doon sa mga kamag-anak namin, talagang nakaranas kami dyan. Pag nagkikita-kita kami, ayan na yung mga born again. Hallelujah! Di ba? Ginaganyanan ka na eh. Yung mga born again, dumating na yung mga self-righteous, ayan. Dumating na yung mga matutuwid na tao. Ganun binabanggit. Diba? Lahat mariringgan mo. Mararanasan nyo po yan. Kapag kayo'y sumunod ng tama kay Kristo. Mararanasan nyo sa mga kamag-anak nyo, minsan mismong sa magulang mo, o kung yung mga nanay at tatay sa mga anak. Diba? Mararanasan nyo po yung ganyang bagay. Yan yung mga krus na papasanin natin. Ang hirap. Yung iba hindi natatagalan yan, umaalis na lang sa pagiging born again. Hindi nila natatagalan yung ganung bagay. Tandaan nyo kapatid, pinipersecute ka naman dahil kay Kristo eh. Pero nung wala kay Kristo, di ba? Kahit gabi ka na umuwi, okay lang eh.
Kahit nagiinom ka, naglalakwatsa ka, hindi ka hinahanap ng nanay mo. Pero nung umaattend ka na, saan ka nagpunta? Nag-prayer meeting ka na naman. Di ba? Grabe, nung sa mabuti ka gumagawa, bakit ganon? Pine-persecute ka ba? Yun yung dahil kay Kristo eh. Pero nung gumagawa ka na kayo, kahit hindi ka umuwi, okay lang eh. Pero pag nasa church na, pinapagalitan ka na. Ang tawag doon, persecution. Mararanasan natin yung lahat ng mga bagay na yan. Yan yung mga krus na papasanin natin. Bakit? Dahil sumusunod ka kay Kristo eh. Pero nung hindi ka sumusunod, hindi mo naman nararanasan yung ganyan. Bakit ngayon naririnig natin yung mga ganyang bagay? Amen? Next. Sabi dyan, the trial and challenge to deny Christ. Ayan. Marami sa atin, itatatwa si Kristo. Di ba? Yun yung hamon sa atin eh. Basahin natin yung talata. Sabi dyan, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalarin ko naman sa harapan ng amang nasa langit. Yan kaya makita natin mga kapatid, kapag itinakwil mo si Kristo pagdating sa langit, sabi niya, hindi kita kilala. Next, sabi po sa 33, ngunit ang sino mang ikaila ko sa harapan ng mga tao, ay ikakaila ko rin sa harapan ng aking amang nasa langit. Diba? Yung itatatwa mo yung pagiging Christian mo, born again ka ba? Hindi. Hindi ako born again ha. Diba? Diba? Pag nakita mo isa, magkakasama kayo mga barkada, magkasama sa trabaho, diba? Nagiinuman eh. O, chat na. Born again ka ba? Hindi ako born again. Diba? Tatatwa mo na si Kristo. Sabi na, tinatwa mo rito sa lupa, pagdating din sa langit, hindi kita kilala. Linggo-linggo, nagsisimba ka, pero pag sa kaklase mo, sa kakalala mo, sa kamag-anak mo, hindi natatwa mo ko. Malaking hamon sa atin yun. Di ba? Bigat kasi ayaw nating mabuli. Ayaw natin masabihan na born again tayo, na masyado tayong matuwid, banal tayo. Ayaw natin eh. Pero kapatid, pag ginawa mo yon, sasabihin ko sa iyo kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, pagdating na, ewan ko lang, hindi ka pala makakarating sa langit. Di ba? Hindi ka kikilalanin ng Diyos, hindi ka papapasok sa karehan ng langit. Kasi dito pa lang, tinatatwa mo na yung Diyos eh. Bakit? Pinagpapalit mo doon sa kaligayahan mo eh. Di ba kanina sabi nga natin, di ba yung pagsunod, yung radical discipleship, di ba? Tatalikuran mo lahat yung kaligayahan mo para pagsunod kay Kristo. Amen? Yung pagsunod natin kay Kristo, hindi ko sinasabing kapatid na, huwag ka nang mag-aral, huwag ka nang magtrabaho, huwag ka nang magnegosyo, huwag ka nang gumawa ng anumang bagay. Magsimba ka na lang magsimba. Hindi po ganun. Po yung lahat ng bagay na yan, kahit nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, nagnenegosyo ka, o alam mo pinagkakabalahan mo, marunong ka lang mag-manage ng time. Pag alam mo lahat yung ano yung gawain sa church, kung anong oras, anong araw, ano yung mga dapat mong gawin, i-manage mo lang yan. Magagawa mo yung dalawang yan. Amen? Pero kung kinakailangan, bumitaw ka dyan. Aba, kung yun ang kalooban ng Panginoon, bitawan mo yun. Mamaya, papakita ko sa inyo kung sino yung mga taong bumitaw sa ganung bagay. Ipinagpalit yung mga fame, yung kanilang mga kayamanan dahil sa paglilingkod kay Kristo. Amen? Yun po yung makita natin. Kaya dito makikita natin, yan po yung pangsunod. Yan. Pangatlo, the challenge of who your priority is, God or family. Yan, basahin natin yung talata. Halos yan din kanina eh. Sa paglilingkod dyan sa Panginoon, sino ba una nyo? Yung Diyos o yung inyong pamilya? Mabigat na hamon yun. Di ba? Kasi pamilya na kausapan eh. Di ba? Lalo tayo mga Pilipino, family-oriented tayo. Di ba? Tignan natin ha. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang anak na babae at ang kanyang ina at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae at magiging kaawa kanya ring mismong mga kasambahay. Tignan niyo rito mga kapatid, no? Si Kristo tinuro niya sa atin, sabi doon sa asawang babae, pasakop ka sa iyong asawang lalaki. Asawang lalaki, mahalin mo ang iyong asawang babae. Mga magulang, huwag yung ibubuyo sa paghihimagsik ang iyong anak. Anak, igalang niyo ang ama't ina. Pero dito parang iba yung sinasabi. Para bang sinasabi na huwag natin gawin yung ganung mga bagay eh. Yung ba yung gusto ni Kristo? Hindi po, tandaan po natin. Si Kristo ang pundasyon ng pamilya at sinabi niya yung mga salita, mahal niya yung pamilya. Ang lagi ng Diyos, yung iyong kaligayahan, yung iyong mga kasarapan sa buhay,
unahin mo muna ang Diyos. Yun lang yung gusto ng Panginoon, na bago mo gawin yung lahat ng bagay na yan. Ang sabi pa na susunod na talata, at ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kaya yung sobrang pagmamahal mo sa magulang mo o sa iyong anak, Kristo, higit sa Diyos, hindi ka pwedeng maging alagad. Di ba? Kaya minsan, di ba, merong mga nanay, mga tatay, minsan yung mga anak nila ayaw nilang isama rito. Di ba, bakit? Minsan di raw sila nagcha-church. Kasi bakit? Ang lilikot daw kasi ng anak nila, takbo rito, takbo ron. Di ba? Mga bata naman yun eh. Ang hirap kung ganitong kalaki, tumatakbo pa rito. Di ba? Okay, yung bata, tumatakbo rito eh. Yan naman, nakita nyo, nagagawin mga bata. Minsan nagiging dahilan, ginagamit natin, ayaw natin isama yung mga anak natin. Di ba? Minsan yung, di ba? Ang hirap na naman gano'n, di ba? Kasi, sino ba mahal, di ba? Sino ba mahal mo, yung anak mo o yung Diyos? Kasi biro mo, hindi ka nakakapag-church dahil dun eh. Di ba? Mahirap kung katulad din ni Alan, magtatatakbo rito, di ba? Punta ng punta ron. Sumusuot doon sa ilalim ng bangko. Di ba? Ay, hindi na pwede yung gano'n. Lalaki na. O kaya si Tatay Mervin, mag-iikot dito. Di ba? Pupunta rito sa akin sa harapan. Di ba? Makikipagkamay. Hindi na yun. Mga bata, di ba, nakita natin yan, nagagana, minsan naglalakad. Di ba? Meron naman tayong mga usher eh. Di ba? Kasi, natural yan, naging bata, di ba? Di ba, naging rin. Dumaan sa pagkabata. Alan, naging bata ka rin, di ba? Ang isip bata pa rin eh. Hindi naman. Yan. Diba naman tayo dun eh. Alam naman natin, nature ng bata yun eh. Bakit hindi mo isasama? Bakit hindi ka mag-church dahil lang doon? Di ba? Yung iba naman pastor, ayaw kong payagan ng asawa ko, di ba? Yung asawa ko kasi ayaw ko mag-church eh. Di ba? Gusto mo, kunin na lang yung asawa mo. Di ba? Gusto mo, kunin na lang. Pag-pray natin para makapag-church ka. O yung anak mo, ganun lang. Gusto mo, lang yan. Total, yan ang problema eh. Kunin na lang natin yan. Ka na lang. Gusto nyo mo yung ganun. Di ba? Ayaw natin. Yun yung ibig sabihin ng talata. Na uunahin mo yung Diyos bago yung sarili natin, yung pamilya natin. Yun yung ibig sabihin. Hindi ibig sabihin, takwil mo. Mahalin, pababayaan mo na. Ba? Hindi ibig sabihin, hindi mo mamahalin. Ang gusto lang lagi ng Diyos, uunahin mo siya. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Yan po yung natin. Amen. Yan po yung dalawa. Yung una, na natin paluwaing is-sacrificing. Yun po yung halaga. Na kapag sumunod ka kay Kristo, merong niyang, ang halaga niya, yung pagsasakripisyo natin. Amen. Yun po yung una. Pangalawa, losing is gaining. Diba? Alam niyo po, sabi nga po rito, parang mahirap sabihin o paniwalaan na ang talo o mawalan ang magtatagumpay o magkakamit. Diba sabi, losing is gaining. Yung talo, yung pa yung magkakaroon. Ba? Sa natural na realidad ng mundo, di ba, katulad doon sa SLC League natin, yung mga nanalo, sila yung merong mga award. Di ba? Ang hirap naman sila yung nanalo, ang na-award yung mga talo, no? Pwede ba ganon? Pa yung sasampa doon sa taas. Ito, yung mga third place, di ba? Yung first place, wala. Ang hirap naman ganon. Ganon. Pero kay Kristo, sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagsunod kay Kristo, baligtad po. Mamaya makikita po natin yan. Losing is gaining. Basahin po natin yung talata. Sabi diyan, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Kapag niligtas mo raw yung buhay mo, ibig sabihin, dahil doon, katulad doon, halimbawa, gusto mo yung kasiyahan mo mapunan, hindi ka na magsaserve kay Kristo, hindi ka na magawa, ikaw mawawalan nun. Pero, ang mawalan ng buhay, lang sa akin, sabi ni Kristo, ikaw naman yung magkakamit nun. Kahit ka, itatakwil mo yung sarili mo, papasanin mo yung krus araw-araw, ikaw naman daw yung magkakamit nun. Kahit naghihirap ka, nagsasakripisyo ka sa paglilingkod kay Kristo, ikaw naman yung magkakamit nun, sabi ni Christ. Kaya nakita nyo, baligtad po yun.
Di ba? Tignan muna natin to yung saving is losing. Next slide. Sabi diyan, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Di ba? Kaya nga po yung ibig sabihin niyan, yung sino mang nagnanais na iligtas yung kanyang sarili doon sa kaguluhan, doon sa mga pagsubok, sa mga pag-uusig, di ba? Kung sino man sabi diyan, sarili niyan, ayaw mo, di ba? Ayaw mo mag-serve kay Lord, sabi niyan, ikaw yung mawawalan ng Panginoon. Diba? Ganun lang po yan. Diba? Isang magandang example po dyan, diba? Si Esau. Kilala niyo po si Esau? Po yung niluluto na Esau, ha? Si Esau po, sino yung magaling sa math? Ay, ano? Sino yung kambal ni Esau? Diba? Sino yung kambal nun? Diba? Yung ulo ng manok, hindi po. Si Jacob, diba? Si Jacob. Okay. Si Esau at si Jacob, tandaan niyo po yan. Tandaan niyo po, mahalaga yung pagiging panganay. Sino yung mga panganay dito? Ayan, mahalaga yung panganay. Pagdating sa Israelita. Diba? Ako, panganay din po ako. Di ba? Kasi po, ito pong si Esau, kukwento ko na lang po, pinaparaphrase ko lang ha. Ibig sabihin, yung talata na nakasulat, hindi ko na binabanggit sa isa, pinaparaphrase ko lang para maintindihan natin yung istorya. Si Esau po kasi, isang mangangaso yan. Diba? Isang araw, nagluluto si Jacob nung ano po, yung munggong ginatan. Ginatang munggo, ang bango po nun eh. Galing siya sa pangangaso, pero hindi po ginatan yon. Ginagamit ko lang yung ginatan. Baka hanapin nyo sa Bible, Pastor, walang ginatan dito ah. Walang ginatang munggo ah. Mabango kasi yun eh. Di ba? Habang nagluluto si Jacob, dumating ngayon sabi ni Esau, paborito niya yon. Pwede ba, Jacob, yung niluluto mo akin na lang? Kakainin kasi gutom na gutom ako eh. Galing ako sa pangangaso eh. Ang sabi ni Jacob, ibibigay ko sa iyo ito kung ipagpapalit mo sa akin ng iyong pagkapanganay. Ba? Ibibigay, ibig sabihin, ang panganay si Esau, pero pag binigay niya po yung ginataang munggo, hindi ginataang munggo yun, huwag nyo nga hanapin sa Bible ha, yung pagkapanganay mapupunta kay Jacob, pumayag si Esau. Yun yung sinasabi natin, sinave niya yung sarili niya para doon sa pagkagutom, kahit na maipagpalit yung kanyang pagkapanganay. Ang nangyari, ang naging panganay na si Jacob, si Esau na po yung hindi. Kaya yung binless ni Isaac, yung kanilang tatay, nung mamamatay na, kay Jacob na punta. Siya ngayon yung nawalan. Yan yung sinasabi natin na saving is losing. Paano natin ini-apply sa buhay natin yan? Halimbawa, ganito po yan. Alam niyo po, ako po meron nung dati po, nung apoy nasa Tondo pa po, meron kaming kasama sa church doon na technician ng aircon sa UST. Doon sa UST po kasi alam naman natin Catholic Church yan. Ang problema po, yung anak niya gusto niyang pumasok ng UST. Ang problema, hindi pwede ang born again. Kaya kinakailangan, yung anak niya pabinyagan sa Katoliko. Alam nyo, sacrifice. Para magkaroon ng scholarship, binanyagan sa Katoliko para maging Catholic. Diba? Pinagpalit niya yung kanyang pagiging born again. Para lang doon sa scholarship. At alam nyo buhay naging buhay ng tao ngayon? Wala na. Natanggal din sa UST dahil maraming kalokohang ginawa. Yun yung sinasabi natin. Kapag iniligtas mo dahil doon sa iyong kakayahan, doon sa mga kaginhawaan, kasiyahan, sabi ni Christ, ikaw yung mawawalan. Diba? Yung pinsan din ng aking asawa. At iba pa, di ba? Yung kanyang pag-aasawa. Sabi ko nga sa inyo, dapat pagpipili kayo ng mapapangasawa ng partner, dapat Kristiyano rin katulad natin. Di ba? Kasi yung pinsan ng aking asawa at yung isa nating kapatiran din dito, di ba? Nag-asawa sila ng mga unchurched people, di ba? Hindi katulad natin. Ayun, dati napakasipag sa gawain sa kasama ko lagi yun pag nagba-Bible study kami. Pero nung nakapangasawa ng hindi ka pananampalataya, ayun, tinakwil yung pagiging born again. Bumalik na lang po sa dati. Ngayon, manginginom na. Malakas ng uminom. Di ba? At yung isa natin kasama sa church, dati rito. Di ba? Ayokong banggitin yung pangalan niya. Di ba? Dati nandito siya.
Alam niyo naman, yung kanyang napangasawa, hindi kinakilalang Kristo, Diyos si Christ. Pero yun yung napangasawa niya, takot sa asawa yata. Ayaw ng asawa na umatin dito. Hindi mapilit. O, pinili niya na lang yun, pinagpalit niya yun. Biro mo, aatin ka sa gawain, tinuturo si Kristo, hindi Diyos. Maaate mo ba yun? Nakita natin yung talatang ginamit ko kanina. Bagamat sa Diyos, hindi niya pinanta yung kanyang sarili. Pero kasi yung turo sa kanila, hindi Diyos si Kristo. Biro mo, dahil lang doon sa kaligayahan mo, dahil napangasawa mo yon, pinagpalit mo na yon. Saving is losing. Ikaw yung mawawalan yan. Diba? Yun yung mga example na nakikita po natin na mangyayari po sa atin. Amen? Alam nyo, meron din po ng mga imisan, yung mga dati natin dito, dahil gusto lagi doon sa mga barkada, doon sa kaibigan, ayaw niya kasi sa born again, killjoy daw. Diba? KJ daw rito. Wala raw mga ano. Kaya gusto niya doon sa barkada, doon sa mga kalayawan, ayaw na. Umalis na doon sa pagiging Christian. Bumalik na doon sa dati palataya. Pinagpalit din po. Saving is losing. Yun po yung sinasabi natin. Diba? Kaya makita natin, dapat pag tayo yung pagiging radical discipleship, diba? Disciple ng Panginoon, dapat masidhi yung ating pananampalataya pag sa ating Panginoon. Amen? Tingnan po, palakpakan natin ang Panginoon. Next. Ito yung dapat gusto ng ating Panginoon. Next. Losing is finding. Kapag ikaw yung nawalan dahil kay Kristo, ikaw yung magkakamit. Sabi niya, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ibig sabihin, di ba, kahit itinakwil mo yung sarili mo, pinasan mo yung krus araw-araw, nagsiserve ka sa Panginoon, di ba? Hindi, binaliwala mo yung mga kaligayahan, di ba, yung kalayawan, hindi mo ginagawa yun. Sabi, ikaw daw po yung magkakamit po niyan. Diba? Yun po yung napakagandyan. Bigyan natin ng example. Yan. Ito po yung example natin, si Moses. Diba? Ang sabi rito, Hebreo 11:24, dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moses na siyang mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesa, anak ng hari. Baka kasi, bigyan mo natin. Tandaan niyo po si Moses, yan doon sa palasyo. Kasi, galing siya doon, noong yon, ang mga batang lalaki na kapapanganak pa lang, patay. Kaya po ginawa niya, pinaanod nung nanay ni Moises, kaya nga yung pangalang Moises, galing doon yan sa galing doon sa tubig. Pinaanod yun, at inalagaan ng prinsesa. Ibig sabihin, lumaki sa palasyo. Pero tignan niyo po yung ginawa ni Moses. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises nang siya'y mayroon ng sapat na gulang nang tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Next. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Kita niyo po yan? Mas gusto niya pa yung mag-suffer doon kasama yung bayan ng Diyos kaysa sabi diyan, doon sa panandaliang aliw, dulot ng kasalanan. Di ba? Kaya nakita natin, di ba, huwag mong ipagpapalit yung pananampalataya mo kay Kristo, yung paglilingkod mo kay Kristo, doon sa mga panandalan, doon sa iyong kalayawan. Kaya nga sabi una natin, di ba, dapat inuuna mo yung Diyos bago yung sarili mo. Tignan natin yung muling sinabi sa 26. Ito yung maganda. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtititiis sa hirap dahil sa Mesyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto. Tignan niyo yung huling talata, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Yun yung maganda ron eh. Hindi niya ipinagpalit yung kanyang pananampalataya, yung pagiging Israelita niya. Bakit? Hindi siya nakatingin doon sa panandaliang aliw. Ang tinignan niya yung gantimpala sa hinaharap, yung eternal life. Nung kapag namatay ka na rito, sa langit ka mapupunta. Yun po yung tinignan ni Moses. Yun po yung sinabi natin na losing is finding. Lose ka bakit? Yung aliw na dapat nasa iyo,
Anak ka na, nandun ka sa palasyo, tinanggihan mo yon, di ba? Mas po, para bang nakahiga ka na sa kama, lumabagi ka pa sa banig. Di ba? Ang sarap-sarap na ng buhay mo ron. Pero tandaan nyo sa Diyos, panalo yun. Bakit? Ang sabi ni Moises, nakatingin siya doon sa eternal life, hindi naman siya ngayon eh. Di ba? Kaya yung mga tao na pinagpalit yung paglilingkod sa Diyos, ay nako, ang Diyos na po yung bahala po sa kanila. Pinagpalit nila sa kaligayahan, doon sa kanilang kaginhawaan sa buhay, di ba? Ang Diyos na po yung magbahala, maghusga sa kanila. Amen? Kaya dito makikita natin, yung paglilingkod natin kay Kristo, sabi niya, saving, losing is finding, ikaw yung magkakamit po niyan. Tignan natin yung mga taong ito. Next. Ayan. Personality who gave up luxury, honor, and fame to follow serving Christ. Ito po yung mga kilalang tao na ipinagpalit yung kanilang yaman, yung kanilang fame, at yung kanilang luxury dahil kay Kristo. Si Wyden Angelo King, yan po yung may-ari ng mga motel. Alam mo yon, Tatay Mervin? Anito, Victoria, Victoria Court. Nakapunta ka na ron? Di ba? Dati nung araw, para bang ang katumbas doon yung Sogo ngayon. Yan, di ba? Yun yung puntahan ng biglang liko. Di ba? Yung mga prostitute, yung mga nagtatalik na mga magsyota, di ba? Mga puntahan, ang tawag yan, motel. Yan po yung dating pag-aari niyang Wyden Angelo. Ang lakas po ng negosyong yan. Pero alam niyo po ba, nung naging Christian, tinalikuran niya lahat yan. Pinagsasara niya lahat ng negosyo niyang yan. Biro mo, ang lakas-lakas ng negosyo mo, no? Kasi ang problema kasi nung naging Christian siya, ayaw niya na, di ba, yung mga, sabi nga, yung kasalanan ng panandali ang aliw. Yung ligaya na kumikita ka nga, yung kita mo naman galing doon sa mga, biro mo, pumupunta ron, hindi mga mag-asawa, mga prostitute, nagtatalik doon. Biro mo, doon ka kumikita. Mga kasalanan yung mga yon. Pinagsasara niya lahat yan. Pinagpalit niya ka nung nakilala niya si Kristo, ba? Nakita niyo yung sinasabi natin, losing, nawalan ka, pero ikaw yung magkakamit. Bakit? Kasi nakatikin din si Wyden doon sa gantimpala sa inaharap, hindi sa ngayon. Gaano ba yung kikitain niya ngayon kung sa impyerno naman siya mapupunta? Tama? Di ba? Kaya nga sabi nung Matthew 16:26, makamtan mo man ang lahat ng bagay. Di ba? Kung yung sarili mo namang buhay ang mapapahamak. Kaya dito makikita natin, di ba? Pero ngayon nakita nyo po, yung kanyang mga hotel, pinalitan niya ngayon, kung alam nyo po yung Kabayan Hotel. Alam nyo po yung Kabayan Hotel? Yung nandun sa EDSA, yun na po, pinalitan niya na. Doon po, hindi na pwede yung pag hindi kayo kasal. Kinakailangan, meron kayong marriage certificate na magpapasok kayo ron. Diba? Hindi katulad doon sa Anito, sa Victoria Court, di ba? Pasok lang ng pasok, yung mga magsyota, doon magtatalik, di ba? Kahit mga bago pa lang, di ba? Yung mga na-prostitute, pasok doon. Di ba? Kaya makita natin, hindi maganda. Pero nakita niyo mo, tinalikuran niya yung lahat ng yon. Si Berwin Mailey, alam naman natin na kilalang artista. Ngayon, alam natin, nag-i-speak siya sa CCF. Sino pa? Si Venus Ra. Di ba? Nakita niyo naman, kilalang artista, nakita natin, lagi siyang nag-go sa CCF. Di ba? Pinagpalit niya na yung yung pagiging celebrity niya sa pagiging sa pagiging Christian. Sabi ko nga, kung kinakailangan, bakit di natin kailangan gawin? Kung yun yung tawag ng Panginoon. Next, sino pa? Rica Peralejo, kilala niyo po ba? Mga kabataan, di ba? Sexy actress yan, di ba? Kilala natin. Pero nakita niyo, hindi na siya naggaganon. Ang napangasawa niya kasi, sino? Man of God, pastor na pangasawa niyan. Kaya mga babae, masarap mapangasawa ang pastor. Gusto niyo po ba, mga babae? Ayaw ng mga babae, ayoko, pastor. Ayoko, pastor, walang pera yung pag naging pastor. Diba? Ayaw ng mga babae mapangasawa, pastor. Amen. Ayaw sumagot ng mga babae. Gusto niyo ba mapangasawa, pastor? Ayaw. Si Rica Peralejo na pangasawa po niyang pastor. Nakita niyo? Yung buhay niya dati na sexy actress, tinalikuran niya na lahat yon. Nagsiserve na siya sa Panginoon. Si Kata Inocencio, yung reporter yan. Kagrupo niyan sila Karen Davila, sila Corina Sanchez, di ba sa channel to yan, ABS-CBN. Pero dahil sa paglilingkod sa Panginoon, tinalikuran niya na yon, nag-host siya ng The 700 Club Asia.
Di ba? Naglilingkod na siya sa Panginoon. Si Miriam Gambaw. Di ba? Alam natin, yung church nila, yung kasama niya, yung asawa niya, nasa CCF Boracay. Nandun po sila ngayon. Nakita nyo, yan yung mga tao, mga kilalang tao na tinalikuran yung kanilang mga fame, yung kanilang mga yaman para sa Panginoon. Kasi nga, losing is finding. Nakatingin kasi sila sa hinaharap. Hindi nila tinitignan yung ngayon. Ang tinitignan nila yung pag namatay tayo rito, pag natapos na yung buhay mo rito, sigurado ka na doon ka sa langit mapupunta. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Alam nyo, tayong mga Christian, loser tayo dito sa mundong ito. Di ba? Tignan nyo, darating na naman ang Christmas, New Year, sa lugar namin, fiesta. Ano po yung rampant niyan? Pag ganyan. Oh, maraming inuman na naman, no? Ba, nakakaano naman, no? Buti pa sila, nagiinuman lagi. Kami, hindi. Sito iniinom namin. Di ba? Parang nakakaingit, no? Nakakaingit ba? Di ba? Loser tayo, pero tandaan nyo mga kapatid, ang tignan mo lang yung hinaharap. Huwag mo tignan yung ginagawa nila ngayon. Di ba? Huwag mo tignan yung ginagawa nila ngayon, Ay, di ba? Mabubuhay ka naman kahit di uminom, di ba? Masaya ka naman kahit di tayo uminom. Yung iba, kala nila, yung magpapasaya ng buhay, yung pag-inom eh. No? Ako, dati rin akong drug user, dati rin akong manginom, di ko naman nakita na yun yung magkukumpleto, yung magpapasaya sa buhay ko. Hindi. Ilang taon na akong hindi umiinom, okay, hindi ko na hinahanap. Di ba? Kaya nakita nyo, loser tayo rito. Bakit? Makikita na naman natin yan, di ba? Lalo sa lugar namin, pag New Year, fiesta, nako, talagang doon sa Tondo, grabe. Nasa kalye na yung mga nagiinuman. Kami lalakad ka ron, makikiraan lang po, di ba? Parang nakakaingit, inuman sila ng inuman, no? Ang nakakalungkot pa dyan, alam nyo, karamihan mga babae. Mga nagiinuman doon, mga babae. Malalakas pang uminom yung babae sa lalaki. Grabe. Eh ngayon, payabangan pa, may vape na. Naku, payabang. May mga vape na, wala na yung mga ano ngayon. Wala na yung mga sigarilyo, vape na eh. Di ba? Kaya makita natin, loser tayo. Pero tandaan nyo mga kapatid, ang tignan nyo po yung, huwag nyo yung tignan yung sa ngayon po. Di ba? Ano pa? Di ba, makita natin yung mga kabataan ngayon, di ba, nakita natin, ilang taon pa lang, 15, 16, may mga syota na, di ba? May mga partner na. Di ba, nakakaingit naman yung kaklase ko, may partner na. Hindi naman pinagbabawal sa ano yun, walang nakalagay sa Bible na bawal na maaga pa lang. Kaya lang, inililigtas lang natin kayo sa sexual immorality. Di ba? Nakita nyo sila, no? Buti pa sila, nakapag-sex na sila. Kako, di ba? Pwede sa kanila yon. Sa atin, hindi pwede, no? Kaya ayoko dyan sa born again, eh. Napaka-killjoy, di ba? Kaya makita natin, loser lagi tayo, di ba? Pero kahit loser tayo rito, panalo naman tayo sa Diyos, tandaan nyo po yan. Huwag yung tignan nyo dito lang yung nakikita nyo ngayon. Tignan nyo yung hinaharap. Tignan nyo yung magiging future natin. Dito lang yan. Pansamantala lang yan. Yung susunod natin na buhay, wala nang hanggan yon. Walang hanggan na yon. Wala nang katapusan yon. Wala nang bilangan. Ilang taon, wala na po. Kaya yun dito, maiksi lang yun. Magsakripisyo na tayo. Kaya mo naman yan. Kaya natin yan. Kahit hindi ka nagbibisyo, kahit hindi mo gagawin yung mga makalamang bagay, mabubuhay ka sa mundong ito. Mabubuhay po tayo. Ako, tagal ko na po yung aking mga anak. Ang tagal na yan. Ni minsan hindi nakatikim ng alak yan, hindi nakatikim ng sigarilyo yan. Hindi nakatikim ng maaga mga relasyon na nakipag-sex, hindi po. Diba? Kaya naman yan eh. Kung gugustuhin natin, kung gusto mo talagang sumunod kay Kristo, gagawin mo po yung lahat ng mga bagay na yan. Amen? Diba? Diba? Nakakaingit, diba? Mga nanay, nakikita mo, buti pa sila nagbibingo, buti pa sila nagtutungit. Nakakaingit naman yun, diba? Nakakaingit naman yung kanilang libangan. Diba? Huwag kang maingit. Ang tignan mo yung sa inaharap. Amen? Sige, tayo po lahat ay tumayo. Ito po maganda mga kapatid Basahin natin yung talata sa panguli. Magandang challenge ni Paul. Kaya nga mga minamahal, unang Korinto 15:58, kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghihina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyong Panginoon. Tignan niyo yung naka-highlight na blue
Dahil sa alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap, yung self-denial, take up nga pa cross, losing is finding, hindi raw masasayang yon. Diba? Para sa Kanya. Yung ginagawa nyo sa Diyos, hindi masasayang yan. Kasi nga bakit? Yung gantimpala mo, yung eternal life eh. Sige, magpakasaya ka rito. Pero pag namatay ka naman, mababaligtad yan. Nakita niyo yung istorya ni Lazaro? Tsaka doon sa Abraham's bosom? Ang sabi sa kanya, di ba? Ang sabi sa kanya ni Abraham, yung hari, nagpakasasa ka dito sa lupa, kaya yung tatamasahin mo. Si Lazaro, naghirap, naglingkod sa Panginoon, nagsakripisyo, kaya yung tinatamasa niya. Kaya nga lahat ng nagtatamasa rito, sa mga kalayawan dito sa mundo, mababaligtad yung pagdating ng araw. Tayo naman yung magiging masaya. Di ba? Sabihin natin, hindi naman, huwag mong gaganunin. Di ba? Sila yung makikita natin doon. Kaya kapatid, tiis-tiis lang po. Magsakripisyo tayo kasi yun po yung gusto ng Panginoon sa atin. Amen? Sige, habang inaawitan po tayo ni pakakanta. Si Kuya Lester, kayo po yung aking hinahamon, hindi po nasuntukan. Hinahamon ko po kayo na yung kayo po bilang mga Christian, yung maging seryoso na po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Maging radical tayo. I-level up nyo yung pagiging Christian life nyo. Huwag ka lang maging Sunday Christian. Kung ano yung magagawa mo para kay Kristo, gawin mo. Itaas mo. Diba? Total, every New Year, meron tayong New Year's resolution. Ngayon, New Year's, i-commit mo sa Diyos. Diba? Huwag kang mangako, italaga mo yung sarili mo sa Diyos. Diba? Yung mga bagay na gusto hindi mo pa nagagawa, gawin mo ngayon. Diba? Diyan sa kinatatayo mo na lang, manalangin ka dyan, na nakita mo na medyo yung Christian life mo, diba, easy go lucky ka lang, okay lang umattend, okay lang hindi, okay lang kahit di mo nalangin. Diba? Hindi yung ganun, hindi ganun eh. Diba? Sabi ni Christ, kung gusto mong sumunod, itakwil mo yung sarili eh. Diba? Magpasang ka ng cross. Amen? Sige po, habang inaawitan tayo ni Kuya Lester, napakaganda ng awit na yan. Diba? Yung awit ni Pablo. Yun po yung gusto natin na mangyari sa atin. Amen? Ganyan po kayo kamahal ng Diyos at ganyan ko rin po kayo kamahal bilang aking spiritual father niyo. Sige po, habang inaawitan tayo, manalangin po kayo habang umaawit si Kuya Lester. Isang kalugihan ang lahat ng bagay Amen. ay walang kabuluhan. Kapalit ng mas mahalaga ang makilala at madama ko pa ang pag-ibig mo sa'kin. Wala nang nanaisin pa kundi ang maranasan ko. Kapatid, habang umaawit si Lester, mag-pray po tayo. I-commit natin yung sarili natin. Kung talagang tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, dapat maging masunuring anak tayo ng ating Panginoong Yesus. Ba? Namnamin natin yung lyric ng bawat awit. Itong kantang ito na awit ni Pablo. Ituring natin kalugihan yung lahat ng bagay dito sa mundo. Pero makikita natin, giging bunga ng lahat ng yan. Huwag kang mainggit sa mga kaibigan mo, sa kaklase mo, sa katrabaho mo, sa kapitbahay. Huwag kang mainggit kung gano'n yung ginagawa na, panandalian lang lahat ng yan. Diba? Pagdating ng araw, talo yan. Panalo tayo mga tayo naglilingkod kay Kristo. Sabihin man nila sa Magiging masaya tayo kahit wala yung mga bagay na yan, mga kapatid. Hindi yan yung magkukumpleto, hindi yan yung magpapasaya sa buhay mo. Walang ibang kukumpleto at magpapasaya sa buhay ng tao maliban sa ating Panginoong Kristo. Hindi yung jowa mo, hindi yung love life mo, hindi yung asawa mo makakakumpleto ng iyong buhay. Hindi yan ang magwawala. Hindi yan yung nawawalan ng ng buhay mo.
Yung nawawalang passer sa buhay ko, walang iba si Kristo. Yung pagtanggap mo sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Huwag lang siyang tagapagligtas mo. Tumanggap ka sa Kanya bilang Panginoon. Kaya ngayon, habang nananalangin ka, idulog mo sa Panginoon yan. Idulog mo sa Panginoon, ipanalangin mo Diyos na yung sarili mo magiging radikal na disipulo nga ni Kristo. Maging masidhi, matindi, grabe yung paglilingkod na gagawin mo kay Kristo. Amen? Amen. Hallelujah. Yes, oh glory. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon, sa mga kabataan, nanay, tatay na narito, O Diyos. Lord, lahat na nagsambit sa inyo sa kanilang mga panalangin, kakakita ng narinig mo, Lord, yung kanilang mga sinabi. Tulungan mo po, Lord, yung bawat isa sa amin. Lord, yung mga narito, Lord, yung mga tunay na Kristiyano na kiniklaim nila, pero Lord, hindi naman talaga seryoso. Tulungan mo, Lord, mabago yung pananaw, mabago yung spiritual life, yung life sa kanilang buhay. Ipakita mo po sa kanila, O Diyos, totoo kang Diyos, makapangyarihan kang Diyos. Wala kang katulad na Diyos. Walang lugi kapag ikaw po yung sinunod namin. Tulungan mo po, Diyos, katulad ni Moses. Lord, ipinagpalit niya yung pagiging anak ng hari. Sumabay siya doon, Lord, sa mga kababayan niyang mga Hudyo. Dahil ang tinitignan niya, yung gantimpala sa hinaharap. Hindi niya tinignan yung magiging buhay niya doon sa mundo sa araw na yon. Tinignan niya na pagdating ng araw, alam niya lahat tayo ay mamamatay. Haharap tayo sa Diyos. Ano yung sasabihin natin sa Diyos kapag tayo ay namatay? Ano yung mga sasambitin natin? Ba? Baka magulat tayo, ang sasabihin ng Diyos, hindi kita kilala. Sayang, wala nang second chance pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Tandaan niyo po yan. Pagdating sa salvation, pagdating sa kaligtasan, wala nang pangalawang pagkakataon. Kahit ipanalangin ka ng mga mahal mo sa buhay, kahit araw-araw kang ipanalangin, na sabihin, mapunta ka sa langit, wala nang silbi yan. Wala nang silbi yan. Walang sinabi ang Biblia na kahit ipanalangin ka, mapupunta ka pa sa langit. Kung ano yung ginawa mo dito sa lupa, mula nung nabuhay ka at namatay ka, yun na yun. Hindi ka na pwedeng magsisi pa. Magsisisi ka pa ba? Patay ka na eh. Ibang tao, yung ibang tao na nananalangin sa'yo, makasalanan din yun eh. Kaya kapatid, ngayon pa lang, pag-isipan nating mabuti. Itong araw na ito, isang dakilang araw para sa atin. Kasi ayaw natin, ayaw ng Diyos na mapariwara, masayang yung buhay Kristiyano natin. Masayang lang. Punta tayo ng linggo rito, tapos sa impyerno rin pala tayo mapupunta. Ayaw ng Diyos ng ganon. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya ngayon, mo yung mensahe. Ginamit lang ako ng Diyos. Ginamit niya lang ako. Ako rin, kasama rin ako sa mga hamon na yan. Dahil nabubuhay pa ako rito. Ginamit lang ako ng Panginoon. Amen. Kaya po mga kapatid, ano po, malimi at mailagay natin sa ating mga puso yung ating hanggang ngayon. Salamat o Diyos, salamat. I believe, Lord, sa lahat ng lumapit sa inyo sa kanilang pananalangin. Sasamahan mo sila, tutulungan mo sila, at tutugunin mo yung kanilang mga panalangin. Amen? Ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan, na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa, dahil sa kanyang dugo, ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan nyo upang maisagawa ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa ating nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman, at naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Diyos. Ang biyaya
at ang pagpapala ng Panginoong Kristo at ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipag-isa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. Lahat tayo magsabi po ng Amen. Purihin ng Diyos. God bless po sa inyong lahat.